Hipon recipe tayo ngayon. Pero this time, gagawin natin ang isang classic Chinese recipe. Nabibigyan natin syempre ng sarili nating version. Alam naman natin ang mga Pinoy na pagdating sa hipon ay talaga namang hindi magpapaawat. Tara na tayo'y magpagutom. Let's get it on! Meron tayo ditong 1/4 kilo ng hipon na katamtaman ang laki. Atin itong babalatan, pero iwanan nyo yung buntot. Para yan sa presentation natin mamaya. Yung bang nakikita na hipon yung nasa loob, pero nakalabas yung buntot. So ubusin natin yan kasi 18 piraso lang naman yan eh. So itong gagawin natin. Bibiyakin natin yung likod. Ganito yung style natin sa pagtitimpura ng hipon. I-debane muna natin yung hipon pagkatapos atin itong ihiga at gigilit-gilitan natin. And then babaligtarin pagkatapos ay pisilin para siya ay humaba or lumapad na pag iyong itinayo ay tayong-tayo. Ayan oh. So ganun lang, ulitin lang natin hanggang maubos natin yung mga hipon at pagkatapos si atin muna itong set aside dahil imimix naman natin yung ating gagawing palaman. So meron tayo ditong mixing tray at ilalagay natin yung ating giniling na manok. So pwede kayong gumamit dito ng baboy or beef kung iyon ang inyong gusto. And then pagsasama-samahin naman natin yung ating mga gulay dito para lang tayong gumagawa dito ng lumpiang Shanghai. So ang twist natin dito, ilalagyan natin ito ng cheese, konting harina, seasoning, oyster sauce, at ground black pepper. So pwede na nating haluin yan. So siguraduhin lang natin na talagang nahalo nating mabuti para maganda ang ating pagbabalot mamaya doon sa ating mga hipon. So ito na nga, dapat ay basain nyo yung kamay ninyo para hindi maningkit yung ating mixture. Gagamit ako dito ng ice cream scoop para pare-pareho yung bilog niya mamaya. So palalaparin lang natin, ilalagay natin yung hipon sa loob pagkatapos si atin itong ititiklop or ibibilot. Papaikutin natin hanggang sa mabalutan yung hipon. Napakadali lang nitong gawin para ka lang naglalaro. Kaya nga importante ay basa ang kamay mo para hindi dumikit sa mga palad mo ang mixture. And then idiretso na natin dun sa ating harina sa egg wash at pagkatapos doon naman sa breadcrumbs. Ayan, siguradong selyado yan at walang makakalusot na mantika sa loob. So after nating mabalot ang lahat ng mga hipon natin, i-ready naman natin yung ating pagpiprito. Ilabas na ang pangmalakasang kawali. Nakita nyo ba? Wow! So lagyan na natin ng mantika at kapag mainit na ay atin nang isalang ang ating mga hipon. So dapat alalay lang kayo sa apoy ninyo para hindi siya masunog at hindi mahilaw yung kanyang loob dahil merong karne na nandiyan sa loob. So kaya ground chicken ang ginamit ko dito ay para hindi siya matagal maluto na kagaya ng beef or ng pork. Kaya nga dapat alalay lang doon sa inyong apoy. Ang bilis lang, di ba? And there you have it, KND Nation, mga kadadilicious. Ito yung ating version ng rellenadong hipon. Isa na namang recipe na pangpiestahan at panghandaan ang inyong natuklasan.